Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Medyo maselan po ang pag-uusapan natin ngayon sapagkat ang tatalakayin ko ay ang personal kong karanasan kay Loren Legarda. Pero bago po natin pagpatuloy yan, nais ko muna magpasalamat doon po sa mga patuloy na umu-order po ng ating libro sa pamamagitan po ng pagtitext sa akin ng kanilang pangalan at address. Alam po ninyo, kami mga independent media practitioner na napapansin po ninyo, hindi kami nag-i-endorso. Kukunti po yata ganyan, hindi nag-i-endorso ng mga personahe na politiko. Abay, independent masyado po tayo. Ibig sabihin, wala po tayong patron, walang sponsor, walang politiko na natutuwa sa atin o nagbibigay ng tulong. Pero hindi ko po kailangan yan. Ako po ay kailangan ko kayo. At kaya po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumibili po ng aking libro. Napakalaking tulong po niyan sa ating pong pagpapakalat ng Kawal ng Demokrasya upang labanan ang lumalagasang fake news sa ating pong bansa. Alam po ninyo, ang integrity ng truth o yung katotohanan, yung kapanipaniwala at karakteristik ng ating pong mga binabalita ay dapat po nakaangkor yan sa katotohanan. At sa kaguluhan ngayon ng nangyayari sa politika, ang biktima po una rito ay ang katotohanan. Kaya po kailangan natin ang professional mainstream media na hindi po kumikiling at hindi po umaasa na lamang sa opinion ng iba. Ito pong opinion natin ay matagal na hinubog ng matagal ng karanasan natin bilang isang mamamahayag. At dito ko po susundutin yung pong nakaraan namin dalawa ni Loren Legarda. Muli, tayo po ay nagpapasalamat po sa mga umorder. Sa Monday po ang start ng delivery. Bigay lamang ninyo yung inyong text ninyo ang address. Yan po sa telephone number na nakikita po ninyo ngayon sa ibaba. Yung crawling annotation. At ipadala sa akin yung pangalan at complete delivery address at akin pong ito'y i-dedicate sa inyo. Lalagyan po natin ang dedication at atin pong ipapadala sa inyo. Pag umabot po kayo ng Lunes o Martes, nasa inyo na yan libro. Sa Merkules at sa Huwebes, pwede na po kayo magpadala ng inyong GCash na lagang 1,000 pesos. Ang aklat na ito ay ginawa ko po ng panahon ni Duterte at tungkol sa katarantaduhan ni Duterte. Kasama na po ang expose ko tungkol sa DPWH bago po ito binulgar ni BBM. Ibinulgar ko na po yan dito po sa libro ko. At ang author ng karamihan ng mga ghost project, substandard project ay mga kampon ni Duterte
Kaya nga po para po siyang ginagawang Panginoon sapagkat maligaya, masagana ang buhay ng mga mandarambong sa ilalim ni Duterte. Kaya nga po pagka mayroong mga nagtatanggol ng gusto kay Duterte, naiintindihan ko yan sapagkat criminal syndicate ang governance o government ni Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, yung pong sinabi kong karanasan ko kay Loren Legarda ay hindi po romantiko yon. Hindi po porno yon. Ang karanasan ko po yan ay ganito. Noong 1989, meron po mga bagong graduate na PMA Army officers ang na-hostage ng mga NPA dyan po sa Quezon. Sa kasamang palad, kasama po sa mga na-hostage na yan, yung pang-apat ay isang PC Sergeant, Philippine Constabulary po yan. Bago po yan naging PCINP, Integrated National Police, Philippine Constabulary po yan. At ang Philippine Constabulary officer na ito, isang sarhento, ay nagkataon na brad ko sa Alpha Phi Omega. Yan pong international fraternity ng mga former Boy Scouts na handa pa rin maglingkod sa kanilang bansa o sa Pilipinas. Yan po ang Alpha Phi Omega. At sapagkat brad ko yan, Alpha Phi Omega, at ako naman ay nakakausap ko yung NPA sa pamamagitan po ng radio ko sa DWIZ. Commentator po tayo sa DWIZ nung araw. Mainstream media, resident commentator po ako dyan. Ina-interview ko si Carl Roger sa radyo. Alam ko ang kanyang telepono. Tinatawagan ko siya at tinanong ko siya kung totoo na nahuli nila, nabihag nila ang mga sundalo kasama dyan si Sergeant John Jacob, Juan Jacob. At ang sabi niya, ay, oo, yan ba yung nasa Narcotics Command? Kako, opo, Ka Roger. Yan po, brad ko yan sa Alpha Phi Omega. Ano ba yung Alpha Phi Omega? Sabi ko, fraternity, brotherhood po yan ng mga former scouters, mga Boy Scout ng araw na leader sa campus, mayroong mga talent, ikaw ay nag-excel sa sport, ako po hindi sa sport, doon po ako sa oration, declamation, at saka literature. Abay, naging member po tayo niyan. Tayo po ay dumaan sa hazing, pagsubok, pagbugbog, pagpapatalon doon po sa pinakamataas na baitang ng diving board sa Rizal Memorial, 35 feet high. Nung kami po pinatalon dyan, abay, lit-lit ang tingin mo sa swimming pool sa ibaba para hindi ka masushoot. Pero kinakalan tumalong ka, kung hindi kinakalan mag-quit ka o matras ka. Yung napakalaking kahiyan po nung araw para pong mawawalan ka na ng paggalang sa sarili mo pag ikaw ay nag-quit o matras. Kaya po, lakas loob kahit na nangangatog ang tuhod mo, kinakalan tumalong ka. At ako po ay tumalon ng napakataas. Ang tagal-tagal ko sa ere. Palagay ko ma-heart attack na yata ako. Pero ako po ay lumubog sa swimming pool, na-shoot po ako sa swimming pool at nakapaglangoy ako papataas. Ganyan po ang aming dinanas para maging miyembro ng Alpha Phi Omega. Kaya po, nung itong si John Jacob, bagamat magkaiba po kami ng eskwelahan, ay nabihag ng New People's Army sa ilalim ng Milito Glor Command ng Quezon. Awik, tinawagan ko po si Ka Roger. Sabi ko, Ka Roger, nabihag mo pala ang isa sa aking mga fraternity brothers. Pwede ba akong bumisita dyan sa iyo
at magpaliwanag at mag-negotiate bilang isang representative ng aming fraternity. Ini-negotiate ko po yung kanyang kaso. Ang sabi ni Carl Roger, pwede naman pero mahirap sapagkat ikaw ay aabangan ng mga tropa ng army at pag ikaw ay nahuli, ikaw ay totorturin upang ituro mo kung saan ang aming kuta. Sabi ko, kinakailangan ko magsakripisyo para makausap kita at ma-negotiate ko kung paano i-release ang fraternity brother ko na yan. Ang sabi niya, mag-usap ulit tayo, gagawa ka ng paraan, gagawa rin ako ng paraan. Gumawa po ako ng paraan, nagtungo po ako sa Quezon, sa Lucena, tumuloy ako sa isang radio station, nagpakilala ko na ako si Waldy Carbonell, isang Manila-based radio commentator ng DWIZ, at ako po naman ay pinagbigyan magsalita sa radyo at nanawagan ako. Sabi ko, Carl Roger, ipakuha mo ako rito sa Travelers Lodge ng Lucena City at ako ay pupunta rin sa iyo. Kailangan ko ng guide, hindi ko alam yung lugar mo sa bundok na yan at ako ay magne-negotiate. Ang sabi niya, wag muna Kawaldi, akong magbibigay ng instruction kung paano ka makakarating dito. Hindi po ako makapunta doon sa kanilang kuta. Isang hapon, meron po lumapit sa akin na waiter, may binigay na kala mo upos ng sigarilyo. Yung pala nakabilot-bilot na coupon ban at nakalagay doon, Kawaldi, umalis ka na riyan sa hotel na yan. Napapaligiran ka ng mga Hapon. Ang ibig sabihin ng Hapon, kaaway. Ang ibig sabihin ng Hapon ay mga miyembro ng Philippine Armed Forces. Kaya nga po, binasa ko yung maliit na sulat, akala mo, upos ng sigarilyo kaliit, nakalagay, Kawaldi, umalis ka dyan at ipapakuha na lang kita sa Maynila sapagkat dyan ay punong-puno ng mga ahente ng Hapon. Ang ibig sabihin ng Hapon, mga army, mga kalaban ng taong bayan, mga kaibigan. So agad-agad po kung umalis, sumakay ng bus patungong Maynila at pagkatapos po niyan ay sa isang rally sa harap ng US Embassy, meron pong kumalabit sa akin, Kawaldi, hindi ko po kilala. Sabi niya, bagong hukbong bayan kami, kasama ni Carl Roger, pinapasundo ka na hindi. Kako, teka, kulang pang aking damit, wala pa akong dalang jacket, wala akong dalang ganito, hindi ako nakahanda. Hindi, dadalhin ka namin sa iyong bahay para kumuha ka ng iyong gamit, naintindihan namin yan. E di, tumuloy po kami sa aking bahay, kumuha po ako ng jacket, kumuha ko ng mga damit pang 4 na araw, at kumuha na rin po ako ng mga sardinas doon po sa Kumuha na rin po ako ng sardinas doon po sa aming lukbutan ng mga dilata. At dinala ko doon sa kuta ni Carl Roger. Naglakad po kami ng 19 na oras. Kasama ko po yung isang taga GMA7. Ang pangalan ay si Egay Navarro. Kasama ko rin yung isang PR man ni Erap Estrada. Ang pangalan ay Ferdi Ramos. Doon na po kami nagkasama-sama at kami ay sumakay ng isang bangka sa Timonan. Tuloy-tuloy kami pagdating po sa isang lugar. Naglakad kami ng 4 na oras. Mamaya ay meron kaming ilog na tinahak
Ang ginawa ko po sapagkat alam ko na ako ay dudukutin ng mga military para torturin, para ituro ko si Ka Roger. Ang ginawa ko po, sinasadya kong huwag matandaan ang mga dinadaanan namin para hindi ko maituro. Sapagkat pag tinorture po ako, abay, papaupuin ka sa yelo tapos kukuryenten ka sa bayag. Medyo hindi ko po gusto yun. Kaya ang ginawa ko, mabuti na lamang, hindi ko na lamang tandaan ang mga senyalis namin dinadaanan para wag po akong magturo pag ako ay na-torture ng military. Sa may kwento, inabot po namin ang kuta ng nila Ka Roger sa Ginayangan, Quezon. Wala na po sila riyan. Kaya wag na po ninyo. Yung mga nakikinig na military sa akin ngayon, wag na po ninyo puntahan. Sapagkat ang sabi sa akin ni Ka Roger, mahirap kami matutop sapagkat parati kaming kumikilos. Bago makarating sa amin ang army, pagod na yan at nang maliligaw na yan dito sa kabundukan at dito sa kagubatan. So madaling sabi, narating ko po yung kuta ni Ka Roger, nakita ko po yung mga sundalo at in-interview ko agad. Ang una kong tinanong, sinaktan ba kayo ng NPA? Ang sabi ng 3 sundalo, mga tenyente, bagong graduate sa Philippine Military Academy, ang mga pangalan si Salamanca, Lieutenant Salamanca, Lieutenant Santos, Lieutenant Casis, at yung brad ko na si Sergeant John Jacob. Then, nung kinagabihan, meron pong pagpupulong si Ka Roger, may campfire. Doon po sa bukana ng kanilang pagpulungan, meron naka-mount na 50 caliber na machine gun. Sabi ko, ang ganda naman ng baril mo na yan, machine gun. Sabi niya, naaagaw armas namin yan sa military. Inambush namin, kinuha namin yung armas. Pero hindi na namin sila pinahirapan. Yung lumaban, pinatay namin. Pero yung buhay, pinabayaan namin makalayo. Pero alam na niya siguro kung saan kami, kaya tayo ay aalis agad. Ang importante niyan, mga kaibigan, yung aking interview, sabi ko kila Lieutenant Casis, Lieutenant Salamanca, by the way, mga nasa army pa sila hanggang ngayon. 2 years ago, kinukuha nila akong witness para magturo kay Ka Roger. Sabi ko, ipatay na si Ka Roger. Pero kung gusto niyo ituro ko, dito turo ko. Kaya lang, mahirapan na kayong ulihin o torturin niya, patay na. Sabi niya, hindi, ang ituro mo yung nakademanda ngayon sila Wilma Yamson at ang kanyang asawa. Sabi ko, wala naman sila ron noon eh. Hindi, sabihin mo na lang nandun. Hindi po ako nag-cooperate. Hindi po ako sumipot sa hearing. At yan ay aking paninindigan, karapatan ko na huwag sumipot sapagkat ayoko mag-traidor kahit kaninong nagtiwala sa akin. Bakit po nagtiwala sa akin? Bakit ako may utang na loob? Sapagkat yung pakiusap ko na pakawalan yung aking brad, si John Jacob, ay isinama ko na yung 3. Kung papakawalan namin yung kawaldi ang isa, kailan pakawalan namin rin natin ito 3. Kakundi sige. Maraming salamat. Hindi ako po ay nagtalumpati sa kanila at sinabi ko mga batang-bata pang mga opisyal to, wala pang nagagawang korupsyon, wala pang krimen sa serbisyo, walang utang na dugo, hindi pa napapalaban. Kaya baka pwede ay bigyan natin sila ng kapatawaran at pakawalan natin, Ka Roger. Abay, pinakinggan naman po ako. Ako po, iyan po, isa sa pinakamasayang kabanata ng buhay ko. Di kinabukasan,
umano kami, lumarga na kami, kasama ko na yung 3 military. Buhay pa yan hanggang ngayon. Naka-duty po yan. Siguro 2 years ago, colonel sila, baka ngayon general na. Ang pangalan, Lieutenant Casis, Lieutenant Salamanca, Lieutenant Santos. Sa National Library, nandun po mga picture namin. Sapagkat lumabas ang picture namin sa Bulletin Today, Manila Bulletin ngayon, mga kaibigan. At yan ay makukuha ko sa National Library. May mga picture po kami yan. So ano po ibig sabihin to? Meron po akong resibo, may ebidensya na ako ang nag-represent sa kanila. Ako nakiusap sa pinakamataas na hepe ng Militog Lord Command at pinagbigyan po ko. Kaya lamang, nung kami po ay naglalakad na, abay, malayo ang amin po nilalakad. Meron pong sumalubong sa amin na masa. Ang ibig po sabihin ng masa ay yung ordinaryong tao. Sumalubong, kinausap yung mga NPA. O sabi, bakit? Huwag po kayong tumuloy. Kasama niyo ba si Carbonell? Sabi, bakit? Hindi namin kasama. Bakit? Inaabangan siya nila General Galido, yung army ng Southcom, Southern Command, nandiyan sa ibaba. Ang sabi sa akin, hindi bali, makikipagsapalaran na ako. Sabi ko kay Kaklaro, yung mga pangalan po nila ay panay yan, fictitious. Ganun pa man, kasi si Ka Roger, Gregorio Rosal Layon, Ka Roger, si Ka Mike Lazo, Ka Claro at si Alcantara, iba-iba po mga pangalan nila. Pero yung Carbonell, abay, alam nung masa, kung kasama niyo si Carbonell, huwag na po kayong tumuloy. Inaabangan si Carbonell nila General Galido at maraming media sa ibaba. Eh di, nag-turn back po kami. Pero yung mga bihag, sabi ko, huwag na kayo sumama pabalik sa kampo. Nakawala na kayo eh. Ituloy na natin. Total, napagbigyan na ako na ma-release kayo. So tumuloy na po sila at binitawan na sila ng NPA nung malapit na po doon sa karsada. Sumalubong po si Loren Ligarda. Kasama si Loren Ligarda, marami siyang dalang cameraman at media sapagkat milyonaryo asawa niya eh, si Tony Leviste. Hindi po nila ginagamit yung apelidong Leviste sapagkat kasal sila sa Muslim at kasal si Loren sa ibang lalaki. Kasal din sa ibang babae si Tony Leviste. Ganun pa man, nung lumabas ako sa telebisyon, ang lumabas sa istorya ni Loren Ligarda, nakipag-usap daw siya kay Ka Roger, wala naman siyang picture, at siya ay pinagbigyan. Tamimi naman yung mga sundalo na bihag at tatango-tango na lamang maliban doon sa brad ko. Ang sabi niya, pagdating niya sa Amerika, ang tunay na sumaklolo sa amin ay si Brad Waldy Carbonell. Pero yung tropa ni Loren Ligarda, mga kaibigan, siya po ang nagpapa-interview, siya ang laman ng mga dyaryo, siya ang laman ng mga telebisyon na nag-iisa siyang nag-negotiate sa kapulungan ng New People's Army People's Court. Hindi naman People's Court yun eh. Campfire lang kami. Ganun pa man, ang naging bida doon po sa aking nagawa ay si Loren Ligarda. Siya ang nakakuha ng credit, siya ang binigyan ng mga tulong ng mga advertisers sa kanyang katapangan at pagpupunyagi na lumusong siya ng 4 na ilog, nagbangka ng matagal, naglakad ng mga tarik,
yung po mga dinanas ko. Abay no, sa television, siya na ang nakadanas nun. Eh, sana nakuha niya na rin yung kalyo sa paa ko sapagkat nagkakalyo-kalyo ako eh. Pero siya, hindi. Bagong pedicure yung paa niya. Ganun pa man, mga kaibigan. Ano po ang moral lesson nito? Yung pong immoralidad ng pagkatao ni Loren Legarda. Na ako ang tunay na nag-negotiate, ako nagpakahirap, siya naghintay kasama si Governor Eddie Rodriguez doon sa tabi ng highway at nung malapit na 500 meters na lang yung mga sundalo, kumawala na yung mga NPA, sinalubong ni Loren Legarda, inakbayan, akala mo yung akbay ni Pia Cayetano sa mga fake na marino at ang lumabas na nag-negotiate ng matagumpay na mapakawalan ang 3 tenyente ng Philippine Army ay si Loren Legarda. Si Loren Legarda, mga kaibigan, ay tatay ng isang congressman Reviste na maingay ngayon, pero malaki ang pagkakautang ng kanyang anak sa gobyerno ng Pilipinas sapagkat naningil siya ng kabayaran ng Solar Philippines sa kuryenteng hindi naman niya na-deliver. Kaya meron pong kaso ngayon yan. Kaya po hindi yan makawala kila Duterte nung araw sapagkat ang kapalit ng kanyang pagiging DDS ay yung pong kanilang kaso. At sila po ay nagtatago dyan po sa peke na karangalan. Sa mga tuwid, si Loren Legarda at ako ay meron pong isang mapait na karanasan na pag magkikita uli kami, magkakahiyaan po kami sapagkat alam niya na ako ay kanyang ninakawan ng dangal, ng karapatan at ng achievement. Siya ang pinapurihan ng media, siya ang pinapurihan ng Philippine Army, siya ang binigyan ng malaking advertisement sa kanyang katapangan na sumugod siya, kababaeng tao, doon sa bundok ng Bundok Peninsula ng Quezon upang itaya niya ang kanyang kaligtasan, mailigtas lamang ang 4 na sundalo ng gobyerno ng Pilipinas. Ayun po ang aking personal na karanasan. Yung pong pangalawa ay yung aking pakikibaka laban po sa forest deforestation. Yung pong pagpuputol ng mga troso. Noong 1989, marami pa po tayong troso, lalo sa Mindanao. Abay, nilalabanan ko po yan. Ako po ang Pangulo, binuo ko yung Green Philippines. Ang ibig sabihin ng Green Philippines, yung physical rehabilitation for environment and ecology of the nation. Kaya po green yan, Green Philippines. Green Philippines. Abay, nung naglalagay po kami sa antipolo ng mga project, yung sa Kogyo, na-award po sa atin yan ng DNR, 28 hectares, at tinaniman po namin yan ng mga ipil-ipil at falkata para magkaroon ng watershed na siyang sasalo ng tubig ulan. Matagumpay po yung Green Philippines. Nung sumulat po ako ng tulong, sinulatan ko ang Greenpeace International. Sinagot ako, nakapagpadala na kami sa inyo. Kayo yung Luntian Pilipinas, in English, Green Philippines. Luntian, ibig sabihin ng Green Philippines.
Abay, ang presidente at nakikinabang ay si Loren Legarda. Sapagkat sila po ay milyonaryo ang kanyang asawa at maraming pera sila Loren, abay, sila ang nakakakuha ng atensyon. Pati media sa Hong Kong, dinadayo po si Loren sapagkat maaga pa lamang nilalabanan niya na, sinusuporta niya na ang climate change. Ngunit, ang ginamit niya po ay lunti ang Pilipinas, hindi niya pwedeng iparehistro ang Green Philippines dito sapagkat nakarehistro na sa akin. Ang katunayan nandiyan po sa SEC, Securities and Exchange Commission. Maaari niyo po i-google yan. Green Philippines, ang chairman po niyan, Waldy Carbonell. Ngunit sa abroad, sapagkat hindi nila alam ano yung ibig sabihin, Lontian. Green nakalagay, Lontian Pilipinas Incorporated, Chairman Loren Legarda. Sa ilalim ng Green ng Lontian Pilipinas, Green Philippines. Kaya sabi sa akin ng Greenpeace International, we've already sent you and you have not yet liquidated the funding that we sent you. Hindi ko pa raw nare-report kung paano ko ginastos. Hindi ko naman natanggap. Ang tumanggap sila Loren Legarda. So, 2 beses po tayong nabiktima ni Loren Legarda. At ngayon, nabibiktima ulit tayo sapagkat nagiging agresibo na naman si Loren ng kawalan ng dangal, kawalan ng prinsipyo, at kawalan ng liderato. Walang moralidad, walang prinsipyo. Yan po ang karanasan ko kay Loren Legarda. At mabuti naman ang karanasan ko ay nothing romantic sapagkat I could not make love or romantic advances with a devil woman. Yan po si Loren Legarda. Yan po ang aking karanasan. And that is on record. Pag tayo po ay didemanda niya, I welcome it so that I can amplify, I can disseminate, I can defend myself in court and in the public once more. Yan po ang ating pong report ngayon. Mamaya ay magbabalik muli tayo sa ating pong pamamahayag at ating po naman ibubulgar ang kawalan ng kredibilidad, kawalangyaan ng 18 Marines na ito. Fake po yan. Yan mamaya ating pag-uusapan. At ang mastermind ng kalokohan na yan ay dalawa. Isang ex-congressman na parehong berdugo ng ABS-CBN loss of franchise, pagsasara ng ABS-CBN. Yan ay si ex-congressman Mike Defensor at ex-congressman ngayon ay Senator Rodante Marcoleta. Ayan po ay isang criminal gangsterism na ginagamit ang pangalan ng Marine. Mamaya po natin pag-uusapan yan sa second episode ng ating double header report ngayong araw na ito, mga kaibigan. Ika-6 ng Hunyo 2026. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!
pag-ibig.